Good afternoon po mga kababayan. So this is Gam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is May 26, 2025, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may East of Galleria sa may Ruby Road, San Antonio, Pasig po yan, at dadalhin po natin sa may Ford EDSA Green Hills, San Juan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya ito po. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger mo. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. May mga nauna kasi sa iyo, ma'am, kaya natatagalan ng ganong katagal. 8 months po yata. Sabi ko, kasi sobrang tagal na namin nag-aantay. Pati po ako, nasa level na 10 na ako sa Philippines. And sobrang tagal na announcement na yan. So, nagpapalo lang po sana ako sa DFID. Biglang sinabi sa akin na, oh, this year, sabi ko, bakit wala naman ako naging problema? Tama. Nakakapag-travel ako sa ibang bansa. Bakit hindi ako tinanungan ng birth certificate ko, wala naman. Bakit ako nakakapag-travel ng so much? Biglang kasi ang sabi ni GSA, nag-i-break na po daw nga. Yan po yung sabi nila. Tapos ginawagan ko po si Steven Registrar, sabi niya po sa akin na marami daw po kasi discover sa Pilipinas, kaya po daw sobrang tagal nun. Pag-process. Ano lang po yung sinagot nila. Saka sabi ko, sana nga matulungan niyo po ako na nandiyan na yung papers po, sana po makabilis. Kaso ang sinasabi po nila ay 6 to 8 months. Pagdating po daw doon may PSA sa Quezon City. Papasahin pa lang may PSA yun kung ma-approval po ba ako o hindi. So, yun po, nakakaloka po yung sabihin nila dahil kulang po tayo sa oras, meron pong papasok. Okay, kahit nakausapin ko po kayo off the air. Pasensya na po. Mabilisan po ang mga nipunta ang Dr. Ninoel. Samantala po sa ngayon ay kailangan natin kung kaya ang isang press briefing ni Ombudsman Christine Boying Remulla. Nandun po ang ating kasamahan na si Radyo Patrol, John Garner. John, anong update dyan? Go ahead. Later magsasagawa ng press conference ang Office of the Ombudsman kung saan inaasahan na tatalakayin ni Ombudsman Christine Remulla ang mga ilang mahalagang development ng kanyang ahensya. Kabilang na dyan yung nirekomenda ng pagdinig ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na precautionary full departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta at Davao Quezon City Representative Michael Defensor at dalawang negosyante. Kaugnay pa rin ito nung inirekomenda ng Deputy Bureau ng Ombudsman at I believe that Senator Marcoleta also delivered privilege speech alluding to this office. And we will also answer questions with regards to that. Sige, ano na kayo para maliwanag. Microphone. Doon po sa binabanggit niya na sabi niya ba iinit sa tag-init. Nang nag-iinit sa tag-init. Sino na ba ang maiinitan? Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jingo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan as soon as possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Related pa rin po sa Flood control. Yes. based on the DOJ record. Microphone. Related pa rin po sa flood control. Yes, kaya medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file information na hindi pulido
pinulido lang namin. Kaya inabot pa ng higit sa linggo na pinag-aaralan na pinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahat natin sa Sandigan Bayan. May caucus po dito si Senator Jinggoy, Ombudsman? Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na. Mga ano na, mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung mga testimonya para magkatuloy-tuloy yung mga kaso nito. Yes. Nililifine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin, pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag pinag namin yung kaso, ibibigyan siya, hawak na namin lahat. Wala kaming kakapain na. Talagang dire-diretso natin yung lahat yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga, nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At kami namang, hindi namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for this case, these cases na mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi naman Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapapile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang inugalin, ngunit kinakailangan kasi pulituhin ang gusto yung pagkakalahat ng impormasyon ng pang-ebidensya na kasama nito. Brother, Sir, doon po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate kung naging scheme tapos sa flounder? Last time we had the press conference, medyo conversation and plunder are both coming in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court, should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it, as an organization. If you look at the plunder law, and what was written in the Supreme Court decision before, there were some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Otherwise, it's going to become a dead law. And we don't think that, ano sa intent of our legislature, tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa pag-ahabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas. So yun po kay Senator Villanueva, anong time frame? Ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at basta tahan-tahan na ilalagag namin yan ng mga sunod-sunod. Pero yan yung 2 taon na ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga siyempre, pinapasurin natin yung sa Congress, sa House. Kung ganoon din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag pinalaman namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman. Sir, konti muna, no? Sir, isa-segue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy, and then si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya nito galing din sa kanya. Tapos sinasabi niya sa Comelec, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo alam niyo yan, mga footages yan. Mapanood nyo lahat yan sa Net 25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya na ginastos siya mga hyper. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang struggle,
pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators, Plunder din yan. sir, with regard to the other senators, sir, yung sa majority, si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future, baka sinasabi Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalat ng ebidensya, sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwede araw-arawin yan, mabibigat na tao yan. Hindi naman ito, mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila single out yung majority, hindi nyo pinapagyan. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Ayan, dahil although dati ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpasu na kaso dito. Kaya lang, siyempre, ang public interest na rin ito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Sige mo naman sa akin, sir. Ombudsman, Paul Gonzales po, DCRH. Kung si Senador Jingo Estrada ay masasampan na by Thursday, and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin mo dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that? Nandiyan yan, meron na kaming dalawa pang kasong hinahanda. Tungkol dyan, meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. May timetable na ho tayo. Wala kaming timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable dyan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Pinubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's very true. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, dahil kung talaga ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ng 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat nagdepresa hindi rin abutin ng 1 taon. So ngayon, 2 taon yan, meron na dapat resulta yan. Yun ang dapat ang kaso sa husgado. Kaya, minsan na yung tao dyan, panay tayo, ngayon, pailan mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi mo dapat gano'n. Kasi ang lugi dyan taong bayan. Hindi na natin nakukuha yung pera, napapanis na yung mga kailangan makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan. Last na lang po. May masasabi na po ba tayo at this early na co-accused ni Speaker, dating Speaker, dun sa kaso ito? Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito. Thank you. Yung in relation to this one, actually, yung baga hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinaano namin, pinapasampina namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya, hindi madali, sinasabi ko sa inyo, hindi madali yung aming gawain dito. Pero hindi namin inaatasan niya kahit sino pa. Wala kami atasan.
Sir, Glenn po from PCIJ. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on filing of charges, but last April you said that 200 charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Martin. Sir, konti na lang po before matutuloy po ba yun? This is it. Ito yung kaso yung sinasabi namin. It's a grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating overcome. At alam ko naman makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan namin tungkulin. At hindi kami na ano dyan. Hindi kami na hihiraman doon. Hindi ko matutuloy. Basta, hinahanda namin yan, starting kahit dyan. Sir, that, is the Ombudsman also considering requesting files from, congressmen who have claimed that they have filed on insertions or have actually stated in public, may figures po sila ng Pero sinasabi mo kasi, yung tungkol naman kay Leviste, di ba? meron din po itong lawmakers na Tungkol din namin, sige, oo. I think that Tony Chango with the files, Tony Chango with his files. Oo. Pero lahat na kinukuha namin lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa raso. Thank you po. Ano yan eh, it is a layman's explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to measure the crime, that will come later. So sabi lang namin, that's the big case na kailangan matapos. Conspiracy yan eh. But it's only a description eh, of what we are trying to put together. Sir, on ano lang, yung budget, kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget Yes, of of the course, President. of course. So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment and when does it reach the level of being a crime already? Ayan, hindi ka naman usapan yan. That's very Kasi specific. they could just say I don't na, think it's right for me to answer anything of that magnitude because it would refer to many situations that we face in the investigation. Kaya yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan. Ito. Binubuo natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay. sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not per se a Depende crime. yan. Ano ba yan? May period of amendments yan sa rules. Meron yan. Hinahanap ko rito, yung amendments na wala ba sa record eh. Na yung insert ka lang, sunod na final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation, pero bigla na lang nagbago sa pilado. Oo, diba? Sa full committee nga eh. Ha? Kaya nga, ito yung Diri- sinasabi ko eh. Ngayon, Sige po, they're para trying to, they're trying to doon po kasi tayo stop us from getting the information. But I told you about that already in this point. The first thing that I told you about was this one. The meron doon kasi who do not want us to may daanan. Pero likod, walang daanan yung tao. Nasa house. Ayun. Yung mga kotse na. 25, 24, yes. Sir, on another topic naman. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident. Yes. Meron na po ba tayo nakikitang liability on the part of the senators? Merong public pronouncements also of helping the Kaya ako naalala ko, kung nakita ko si Aplaspa, still talking on media, and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga,
we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commissioner of All Defense. Baka gusto nila magpreso po, ipahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung ano posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. On the part of the Senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato. Kasama niya sa handang natin. Meron po ba kayo na liabilities? Bago na panel about this. Yung panel natin. Nagsisimula na eh. Nagsisimula na naman yung panel natin. Sa investigated. Sa taas na isa sa pina natin. Pakay natin sa pina. Within the next 5 to 10 days, we will be asked to explain. Sir, actually wala pa sir sa pila kay Aplaska. Wala pa akong alam. Kasi ako naman ang paper manok. Kasi naman. Inaako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magreklamo na kusa. Ang dami-dami sampina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inaako ko na ako na nagagawa. Ako pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma. So sir, ang nasa pila pa lang so far are members of the media. Yes, invitations muna. Hindi naman sampina lahat. Mostly invitations, no? Invitations pa lang. Yung sampina only for those who will not cooperate. Okay, sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Senate? I don't want to stick to any timelines systematic for all of us. So wag natin tanongin yan. Don't ask the question anymore. Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines. But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila? Oo, kasama lahat yan. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. You will get to the bottom of it and you will come up with the truth. Kung ano nakita namin totoo. Okay. Sir, yung kay, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks. Ano po yung basis ba? DOJ recommendation din po ba yun? Or is it with the ombudsman? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in total because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabi naman, ginagawa rin natin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako. Kaya lang, gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. Right. Sir, hindi ako nagkakamali nung mga unang pag-iimbestiga natin sa flood control na babanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Cudero, pagkatapos ito, sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin. Ano kasi yan? Naging dahilan bakit? Ito yan. Unang natin, tingin natin kasi, para naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ilawag lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan? Samantala mga kapamilya, tungayan muna natin ang wrap-up ng press briefing ng ating kasamahan na si Jom Garner. Nandun pa rin siya ngayon, nakikinig dito po sa naging statement si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Jom, kumusta dyan ngayon? Go ahead. Liza, hinog na, ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung pipirmahan niya umanong case information para sa isasampang kasong plunder at iba pang related offenses sa Sandigan Bayan na bukas laban sina Senador Jinggoy Estrada at kaugnay
pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, kumpleto na umano yung kanilang mga ebidensya laban sa senador. Inihahanda na rin ang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, posibleng maisampayan sa susunod na 2 linggo. Ayon din kay Remulla, may mga kaparehong kaso na rin na inihahanda. Aba naman sa ilang miyembro ng House of Representatives, kabilang dyan ang money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Remulla, pinaghahandaan umano nila ang conspiracy o pakikipagsabuatan para mamanipula ang kaban ng bayan. Tumanggi naman si Remulla na pangalanan kung sino yung mga madadawit na kongresista dahil sa kaso. Dito na lang ako, boss. Tanungan na lang. Sa kaso ni Okay lang pa. mabanggit ko na lang. Tinatanggal ko naman to pag may upo po dito, sir. Kahiya niya rin. Ayos na. na yan ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay nabanggit ko kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawa pang ibang negosyante. Kaugnay yan ang kinakaharap nilang Nakasakay na po kami. at bribery o indirect bribery Okay na ng 75 million pesos na Opo, message po kita. donations na natanggap Okay po, sige po. ni Marcoleta nang tumakbo ito sa pagkasenador noong nakaraang taon. Liza. Maraming salamat sa iyong update, Joe Garner. Isang malaking karangalan na kayo ay aming barat 30710. ang mga balita kumpirmado, sigurado. CCMM. Kami po ang TCMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa susunod pang mga panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, magwawalis nga lang muna bago Pilipinas, natin, 3 minuto nakalipas ang alas 2. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na ganoon po ang Flemang nakaparang. Batang labundi, Flemex. Sabi ni Ito ako na kay JD. Sabi na ako sa Marietta. Araw pala lang mga Ano yun? Ano bang ano ngayon? Ano ba nilalagay niyo pag ganyan sa ano? Pag nag-uwi niyo ng ganyan, Lagay mo yung assist cleaning na BGC, ganun, global. Kasi nag-message nga nila. Ganun gagawin mo ba? Sabihan na lang kita, gumawa na. Lo sa CR.